sa liblib na baryo ng Mindoro. Magandang araw po sa inyo, Mr. Narrator, at sa lahat ng mga masusugid na nakikinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Danilo. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na buhay. Ito ay kwento ng aming katikista noong grade 1 pa lang kami. Maraming iba't ibang kwento ang kanyang ibinabahagi sa amin tuwing araw ng Miyerkules. Ngunit ang pinaka nagustuhan ko ay ang kwento tungkol sa isang manananggal na nakatira sa isang liblib na lugar sa baryo ng Mindoro. Noong unang panahon, may isang liblib na baryo na kinatatakutan ng mga karatig baryo at iba't ibang bayan. May kumakalat na balita na may namataan daw na manananggal sa baryo ng Mindoro. May nakapagsabi na ang nasabing manananggal ay isang magandang babae. Isa itong maganda at mayuming babae kapag araw, at pagsapit naman ng gabi ay mistula itong halimaw na hindi gugustuhing makita ng kahit sino man. Kung may manananggal na kinatatakutan sa baryo ng Mindoro, meron ding kilala at kinagigiliwan ng lahat sa pagiging magaling na mang-aawit. At isa rin siyang gitarista. Siya ang binatang si Joven. Ang mga magulang ni Joven na sina Aling Maria at Mang Pakito ay kilala din sa pagiging magaling na mang-aawit. Palagi daw itong magkatunggali noong mga binata at dalaga pa sa mga amateur singing contest na kapwa sinalihan nila tuwing may piyestahan saan mang dako ng bayan o baryo. Hanggang sa huli, dahil sa palagi ang pagkikita ng dalawa sa mga patimpalak, ay sinubukan ni Mang Pakito na makipagkaibigan sa paborito niyang kalaban sa kantahan na si Maria. Subalit mailap sa mga katulad niyang lalaki si Maria. Inabot siya ng siyam-siyam bago niya ito napaamo, at di naglaon ang pakikipagkaibigan niya ay nauwi sa panliligaw. Dahil sa 2 taong panliligaw nito kay Maria, sa wakas nakuha din niya ang matamis nitong ngiti. Nang taon din na sinagot ni Aling Maria si Mang Pakito, ay kinasal din sila. Makalipas ang ilang buwan ay nagdalang tao na rin si Aling Maria hanggang sa pinanganak ang nag-iisa nilang anak na si Joven. Guwapo, mabait at masipag na bata si Joven. 10 taong gulang pa lang siya ay kinakitaan na siya ng magandang boses na minana niya sigurado sa kanyang mga magulang. Sumasali siya sa iba't ibang amateur contest sa baryo nila at kung saan-saan pang baryo na may piyestahan. Nang lumaon, sumasali na rin si Joven sa mga bayan-bayan. Nakilala siya ng mga tao, hindi lang sa pagiging magaling na mang-aawit. Idagdag pa ang pagiging magaling din niya sa paggigitara. Kaya naman marami ang lihim na nagkakagusto sa kanya. Isang umaga, nagising ang ama ni Joven at pati na rin siya na inaapoy ng lagnat si Aling Maria. Nataranta ang mag-ama dahil hindi sila sanay na may dinaramdam ang ginang. Dahil malayo sila sa bayan, inutusan ni Mang Pekto ang anak na manguha sa bukid ng dahon ng tuba-tuba para ipantapal sa noo ng asawa. Nagmamadali namang tumalima ang binata. Nag-aalala siya ng lapis para sa kanyang ina. Hindi siya sanay na ito ay nagkakasakit. Dahil wala siyang mahagilap na tuba-tuba sa bungad ng bukid, hindi na malaya ni Joven, napadpad na pala siya sa gitna ng gubat. Pawis na nagpahinga si Joven at naupo sa nakatumbang katawan ng isang puno. Kakaupo pa lang niya nang biglang may babaeng mahaba ang buhok na mabilis na dumaan sa bandang likuran niya. Nakatalikod ang babae. Nanuot sa ilong ni Joven ang napakabangong amoy nito na naiwan ng kung sino mang dumaan sa kanyang likuran. Tumayo ang binata at hinanap ang babae, subalit mabilis itong nawala.
Hindi niya to nakita at inisip na lamang niya na baka siya ay namalikmata lamang. Naalala niya ang kanyang ina, kaya nagmamadali na siyang tumalima para maghanap ng tuba-tuba. Sa wakas nakakita na rin si Joven ng tuba-tuba. Nakapagtataka na para bang sinadyang itanim ang halaman sa lugar na yon dahil maraming puno ito at marami pang ibang halamang gamot na nakatanim tulad ng bayabas, sambong, damong Maria at marami pang iba. Nagpalinga-linga si Joven sa paligid nang namataan niya ang isang kubo, di kalayuan sa kinatatayuan niya. Umuusok pa ang likurang bahagi ng kubo. Patunay na may taong naninirahan dito dahil may nagluluto ng pagkain. Makonsensya si Joven, pakiramdam niya nagnakaw siya ng dahon ng tuba-tuba. Kaya pagkatapos mamitas at tingin niya ay sapat na para sa kanyang ina, ay naglakas loob si Joven na lumapit sa kubo para makahingi ng pasensya sa may-ari ng pananim ng tuba-tuba. Malinis ang paligid ng kubo. May mga nakatanim din na iba't ibang uri ng halaman. Nakailang tawag na ang binata bago may narinig siyang mga yabag mula sa loob ng kubo. Nakita niyang gumalaw na ang pintuan ng kubo at ilang sandali pa ay may napakagandang babaeng lumabas. Maamo ang mukha nito, nabiyayaan ng mapupulang labi, matangos na ilong at may mga malalantik na pilik mata at mahabang buhok na itim na itim. Nasa tansya ni Joven ay abot hanggang bewang. Nabato-balani siya sa kakaibang ganda nito. Bumalik lang siya sa wisyo nang tapikin siya nito sa balikat. Tila nagulat pa si Joven at nauutal na humingi ng pasensya sa babae sa pagkuha niya ng dahon ng tuba-tuba. Formal lang ang mukha ng babae. Nakatitig lang sa bawat pagkibot ng kanyang bibig habang siya ay nagsasalita. Hanggang sa namalayan na lang ni Joven na kumakabog na ng husto ang kanyang dibdib. Tinamaan na yata siya ng babaeng kaharap. Ito rin marahil ang babaeng dumaan sa bandang likuran niya habang nagpapalinga-linga sa nakatumbang puno. Halos nalaglag ang puso ng binata nang ngumiti ang magandang babae. Nakita niya ang maliliit ngunit mapuputing mga ngipin ng babae. Pantay na nakahilera ang mga ngipin nito na lalong nagpadagdag sa kagandahan nitong taglay. Elena ang pangalan ng babae. Nakangiting nagpaalam si Joven sa dalaga. Para bang lumulutang sa hangin ang pakiramdam niya habang naglalakad pa uwi. Maging ang pagod niya na layo ng nilakad ay agad na napawi. Dahil sa pangyayaring yun ay may pumasok na ideya sa isip ng binata. Kahit minsan hindi pa siya nagligaw ng isang babae. Hindi naman sa pihikan siya dahil marami din namang magaganda sa kanilang baryo. Wala pa lang talagang babae ang nagpatibok sa kanyang puso. Subalit nang makita niya si Elena, nag-iba yata ang kulay ng paligid niya. Nag-alala ang kanyang ama nang dumating si Joven. Ilang oras na itong nawawala. At nang makabalik ay para itong namaligno. Abay pangiti-ngiti pa ang kanyang binata. Animoy may magandang nangyari dito sa bukid. Nagmadali nitong inasikaso ang ina. Nagningas muna ng apoy sa lutuan. Pagkatapos ay pinainitan ang bawat dahon ng tuba-tuba. Saka itinapal sa noo at tiyan ng kanyang inang si Maria. Nang matapos sa ginagawa ay noon lang siya nito napansin. Matamis na naman ang umiti si Joven sa kanyang ama. Kaya hindi na napigilan ni Mang Pakito na salatin ang noo ng anak. Baka may lagnat na rin ito. Nagulat siya nang yayain siya papuntang kusina ni Joven. Di pa siya nakakaupo ay nagtanong na kaagad ito kung paano daw ba ang manligaw sa isang babae. Tama nga ang hinala niya na babae ang dahilan kaya nawawala sa sarili ang kanyang binata. Napangiti si Mang Pakito. Sa wakas, tinamaan na yata ni Cupido ang puso ng kanyang anak.
Nabuhay ang dugo ni Mang Pakito nang bigla niyang naalala noong kabataan niya nang una niyang nakita ang asawang si Maria. Ibinida niya lahat ng ginawa niya para lang masungkit ang matamis na oo ng ina ni Jovena. Ilang araw ang lumipas. Ganadong-ganado si Jovena sa pagkanta at paggigitara. Nasa isip niya ang magandang mukha ni Elena. Gumawa siya ng sariling bersyon ng kanta para dito. Plano niyang umakyat ng ligaw dito sa mga susunod na araw. Isang gabi, pagkatapos maghapunan ng mag-anak, nagpaalam si Joven na makikinood ng palabas sa bahay ni Kapitan Domeng. Medyo malayo-layo ang kailangan lakarin ng binata. Nasa kabilang ilog ang bahay nila. Nakaramdam lang siya ng pagkabagot, kaya gusto niyang malibang. Nag-iisa pa lang ang may telebisyon noon. Black and white pa na donasyon para sa bawat baryo. Ang ginagamit nila ay generator para lang makapanood ng paborito nilang palabas. Sa gabi naman pagkatapos maghapunan ng mga tao, siksikan ang mga tao, mapabata man o matanda, sa loob at labas ng bahay ni Kapitana. Dahil puno sa loob ay nagtiyaga si Joven na tumayo at makisilip sa pinakilikuran ng bahagi ng mga tao sa labas ng bahay ni Kapitana. Hindi lingid sa kanya na may mga kadalagahan na nanonood din ang napapatingin sa kanya. Palangiti at palabati si Jovena, kaya naman kapag ninitian na niya ang mga ito, kitang-kita niya ang kilig sa mga kilos ng mga ito, na pilit pang itinatago ng mga dalagang kababaryo niya. Habang lumalalim ang gabi, nasa kalahatian na ng palabas na pinapanood ng marami nang biglang umalingaw-ngaw ang isang sigaw ng babae. Humihingi ng tulong dahil may manananggal daw. Nagkagulo ang mga taong nanonood. Nagpulasan ang mga kabataan at nagmamadaling umuwi sa kani-kanilang bahay. Habang ang mga kalalakihan naman ay pinuntahan kaagad ang kapitbahay nilang si Aling Amanda. Naabutan nilang nakahandusay sa likod bahay sa pintuan ng banyo ang babae. Takot na takot itong nagkuwento. Kalalabas lang daw niya ng pintuan sa may kusina para pumunta sa banyo nang biglang nakarinig siya ng parang may pinupunit na kung ano man. Dahil sa kuryosidad ay isinantabi na muna niya ang pag-ihi. Hinanap niya ang ingay na habang tumatagal ay napag-alaman niya nanggagaling sa itaas. Dahil sa medyo may kadiliman ay pinagmasdan niyang mabuti ang itaas ng kusina. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang isang babaeng putol ang katawan. May mahaba itong buhok habang pabalik-balik na lumilipad sa itaas ng bahay nila. Naalala niya ang kanyang anak na 2 taong gulang na nakatulog sa duyan. Nagmamadaling pumasok sa pintuan ng kusina si Aling Amanda. Pinuntahan kaagad ang anak at nakalimutan niyang isarado ang bintana sa kwarto nila. Wala pa naman ang asawa niya at nasa laot. Ngunit bago pa niya narating ang duyan ay kitang-kita niya ang isang anyong halimaw na pilit pinagkakasya ang sarili sa maliit na bintana para abutin ang tulog na tulog niyang anak. Doon na alarma si Aling Amanda, kaya sumigaw na siya ng sumigaw na may manananggal. Saka naman lumipad ang babae at kitang-kita niya ang putol nitong katawan nang umangat sa bintana. Sa pagpagaspas ng paglipad nito ay animoy-amoy niya ang napakalansa nitong amoy. Nagmamadali niyang sinarado ang bintana pagkatapos ay kinuha niya ang itak ng asawa. Nakasabit ito sa dingding at bumalik sa labas ng banyo para hantingin ang manananggal. Kitang-kita niya na nasa pintuan na ito papasok sa loob ng habulin niya ito. Nagmamadaling lumipad paakyat ang manananggala at inakala ni Aling Amanda na patakas na ito, subalit bigla itong bumulusok pa ibaba. Muntik na siyang mahagip nito at mabuti na lang nakailag siya.
Kung hindi, sigurado nga nadagit na siya ng manananggala. Nakahandusay na siya sa lupa habang nakatingin sa itaas, kaya nagsisigaw na siya para humingi ng tulong. Naabutan siya ng mga kababaryo niyang kalalakihan na nasa ganoong pwesto. Hinanap ng kalalakihan sa baryo ang manananggal. Nakisali na rin si Jovena. Pinarondahan na kaagad ni Kapitan Doming ang buong baryo sa mga tanod. Binigyang babala ang mga tao na mag-iingat at isarado ng mabuti ang mga bintana at pintuan ng bahay. Inutusan din ng mga magulang na bilangin mabuti ang mga anak kung lahat ba ay nakauwi na at walang nakitang manananggal ang mga kalalakihan. Halos nagalugad na nila ang buong baryo. Maya-maya pa, nagpasya nang umuwi si Jovena. Nag-aalala siya para sa kanyang mga magulang. Siguradong totoo ang sinabi ni Aling Amanda na may manananggal itong nakita. Dahil kitang-kita sa itsura nito ang matinding takot at trauma. Patawid na sana sa ilog si Jovena nang makarinig siya ng kakaibang tunog. Parang may banig na pinupunit ang pakinig niya. Huminto muna siya sa tangkang paghakbang sa tubig. Naghanap siya ng pagkukublihan at nakita niya ang isang malaking bato. Dahan-dahan siyang umupo habang palihim na hinahanap ang pinanggagalingan ng ingay. Patuloy niyang naririnig ang ingay sa bandang itaas at naalala niya ang kwento ni Aling Amanda. Kung ganoon, totoo nga. Dahil kitang-kita niya ang isang babaeng putol ang katawan habang nakalutang sa itaas niya. Binalot ng takot ang buong pagkatao ni Jovena. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lang siya nakaramdam ng matinding takot. Naaninag niya ang pangit nitong muka. Ngunit nang siya ay mapatingin sa mahaba nitong buhok, parang nakita na niya ang magandang buhok na yon. Dahan-dahan siyang tumayo. Hindi man lang niya naisip na anumang sandali ay pwede siya nitong dagitin at saktan. Hindi na niya napigil na kinausap niya ang manananggala. Sinabihan niya ito na wag itong maghasik ng lagim sa tahimik nilang baryo, lalong wag nang magbibiktima ng kahit na isa sa kanyang mga kalugar, dahil kung hindi ay pagsisisihan nito ng malaki. Magsasalita pa sana si Jovena nang bigla siyang dinagit ng manananggala. Inilipad siya pa itaas at nasa ibaba siya, hawak ng kanang kamay nito habang lumilipad. Napakalakas naman ng babae dahil sa laki at bigat niya ay nakaya siya nitong buhatin. Tumingala si Jovena, halos masuka sa nakalaylay nitong mga bituka. Tumatama pa sa pisngi niya ang malalaki nitong bituka. Tinitigan niya itong mabuti. Wala palang pakpak ang manananggala. Ang inaakala niyang pakpak ay mali pala dahil kitang-kita niya na ipinapagaspas lang ng babae ang kamay nito. Ang kamay nitong parang may manipis na parang plastik na nag-uugnaya sa kamay at tagiliran nito. Kaya ito nakakalipad. Nahalata yata ng manananggala na tinititigan siya ni Jovena, kaya nagpasirko-sirko ito sa itaas. Nahihilo na si binata hanggang sa makarating sila sa isang malawak na paranga. Patuloy siyang tinataas baba ng babae at ilang sandali pa ay nahagip ng mata niya ang mahaba nitong buhok. Pilit niyang inabot ang buhok nito at nang maramdaman niya na ilang hibla lang, malakas niyang hinila ang buhok nito. Nagpagiwang-giwang ang lipad nito hanggang sa bumulusok na sila pa ibaba. Bumagsak sa damuhan si Jovena at kitang-kita niya ang mahinang paglipad ng manananggal palayo. Tinawag niya ito na bumalik ngunit nawala na ito sa kanyang paningina. Nagpalinga-linga sa paligid si Jovena. Dahil sa nangyari ay hinilamos niya ang kamay sa mukha niya nang bigla siyang natigilan. May mga hibla ng buhok na naiwan sa kanyang kamay. Napatayo si Jovena at pilit na inaaninag ang ilang hibla ng buhok.
Hinanap na niya ang daan pauwi sa kanila. Gusto niyang makita sa liwanag ang buhok. Nagtataka siya kung bakit tila kinakabahan siya. Naisip niya ang kanyang mga magulang, kaya nagmamadali niya ng tinuntun ang daan pauwi sa kanila. Nakasarado ang pinto at tahimik ang kanilang bahay nang dumating si Jovena. Pakatok pa lang siya nang biglang bumukas ang pinto. Lumabas ang kanyang ama na halata ang pag-aalala sa muka. Halos hilahin na siya nito papasok sa loob. Nakita niya ang kanyang ina na nagkakape. Tumayo ito at niyakap siya ng mahigpit. Kinuwento ng mga magulang niya na nanggaling daw sa kanila ang mga tanod. Nag-aalala sila dahil nakita ng mga ito na pauwi na siya. Ngunit laking pag-aalala nila na hindi pa pala nakauwi si Jovena. Nag-isip ng dahilan si Jovena. Hindi niya maaaring sabihin sa kanyang ama at ina na dinagit siya ng manananggala. Paniguradong magkakagulo sa buong baryo nila. Nag-alibay na lang si Jovena na nasa baryo pa talaga siya nang nakalipas na oras. Kasama niya ang ilang kaibigan na hinahanap ang manananggala. Tila may pagdududa sa mga mata ng mga magulang niya. Magalang na siyang nagpaalam na matutulog na. Pagkapasok sa kanyang kwarto ay kinuha kaagad niya ang ilang hibla ng buhok sa kanyang bulsa. Lumapit siya sa gasera na nakasabit sa dingding at tinitigang mabuti ang buhok. Kinabukasan ay maagang nagising si Jovena. Magluluto siya ng almusal nilang mag-anak. Tulog pa ang kanyang mga magulang nang silipin niya ito sa kwarto. Kakatapos lang niyang magluto nang magkasunod na lumabas ng kwarto ang kanyang nanay at tatay. Nagtataka pa ang dalawa dahil noon lang nagising ng ganoong kaaga si Jovena. Pinaghain ng binata ang mga magulang. Pagkatapos ay sabay-sabay na silang nag-almusal. Nagkakatinginan ang mag-asawa habang pinagmamasdan ang kanilang anak. Kakaiba ang kinikilos nito. Nagsalita si Mang Pakito at tinanong ang kanyang anak. Tinanong niya kung may napupusuan na ba itong dalaga. Napahinto sa pagsubo si Jovena at salit-salitang tinitignan ang mga magulang. Inamin niya na may nagugustuhan na siyang babae, pero hindi pa naman sigurado dahil hindi pa naman niya alam kung gusto din ba siya ng naturang babae. Pabiro nitong binigyan ng tip sa panliligaw ang anak, tulad ng ginawa sa ina ni Jovena. Natawa ang binata dahil namula bigla ang kanyang ina. Maya-maya pa ay pinagkukurot na nito sa tagiliran ang asawa. Masaya si Jovena na kahit may edad na ang kanyang ama at ina, ay mahal na mahal pa rin ng mga ito ang isa't isa. Inasam niya na sana kapag nagmahal siya ng babae, ay yun na rin ang kanyang mapapangasawa. Ayaw niya na makasakit ng ibang damdamin ng babae at gusto niya na tumanda sila ng babaeng pakakasalan niya ay ganoon din pa rin sila sa bawat isa. Iniidolo niya talaga noon pa man ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Maya-maya pa, nagpaalam na mangangahoy si Jovena sa mga magulang. Nagbaon na rin ito ng pananghalian at sinabi niya na baka daw abutin siya ng hapon bago makauwi. Dinala na rin nito ang kanyang gitara na lalong ipinagtaka ng mag-asawa. Nang makaalis ang binata, ay natataranta si Aling Maria. Pinusundan nito ang anak sa asawa. Baka ano na daw ang pinagkakaabalahan ng kanilang anak, ngunit tumanggi si Mang Pakito. Binata na daw si Jovena at hindi na nila dapat pang kontrolin na sa mga kinikilos nito. Katulad ng ito ay maliit pa lamang. Pinaliwanag ni Mang Pakito sa asawa na may sarili ng pag-iisip at nasa tamang edad na ang kanilang anak. Kailangan na nitong bigyan ng kalayaan na makapagdesisyon para sa sarili. Samantala,
Dala ang kanyang gitara ay masayang binagtas ni Juvena ang daan papunta sa gubat. Kapag napapagod sa mahabang paglalakad ay humihinto siya at naggigitara habang kumakanta ng mga paborito niyang awitin. Naisip niya ang magagandang ngiti ni Elena. Tiyak na masosorpresa ito kapag nakita siya. Ang nakakapagtaka lang, bakit mag-isa lang sa bahay si Elena? Nasaan kaya ang mga magulang nito? At bakit mas pinili nitong manirahan sa gitna ng gubat? Mahirap manirahan sa gubat. Maraming mabangis na hayop ang nagkalat. At bilang isang babae, ay mas lalong mahirap ang mag-isa mamuhay sa gubat. Mag-aalas 11 na bago magtanghali nang marating ni Juvena ang bahay kubo ni Elena. Nakakailang tawag na siya ngunit walang sumasagot sa loob ng kubo. Kaya naglakas loob na si Juvena na tumuloy sa loob ng bakuran. Nakailang ikot na siya sa kubo ngunit tila wala namang tao sa loob. Dahan-dahang binuksan ni Juvena ang pintuan. Sakto, bukas naman kaya nagtuloy-tuloy na siyang pumasok sa loob ng kubo. Laking gulat niya nang walang makitang kahit na ano sa loob. Paano nabubuhay si Elena sa loob kung kahit isang gamit ay wala ito? Paano ito nagsasaing o nag-iinit man lang ng tubig? Hanggang sa nakarinig siya ng mga yabag na nagmumula sa labas ng kubo. Sinalubong niya ang paparating. Palabas na si Joven ng kubo nang nakasalubong niya si Elena. Parang hindi ito nagulat na nasa loob siya ng kubo. Humingi ng pasensya si Joven sa pagpasok niya ng walang paalam. Napawi lahat ng alalahanin niya nang ngumiti sa harapan niya si Elena. Napakaganda nito sa kanyang paningin. Nakabistida ito ng kulay itim at bumagay sa maputing balat ng dalaga. May napansin lang siyang tila kalmot sa leeg nito. Niyaya siya ni Elena na maupo sa loob at biniro na hindi ba daw siya yayayain ng binata na kumain ng tanghalian. Nakita nito na may dala itong baunan, kaya naman nataranta si Juvena at binuksan agad ang baunan at niyayang kumain ang dalaga. Ganadong kumain si Elena. 2 pritong manok, isang malaking isda at maraming kanin ang dinao ni Juvena. Sinadya niyang gawin yun dahil plano talaga niya na sabay silang kumain ng pananghalian. May dala siyang 4 na pirasong buko. Kinuha niya yun malapit lang sa kubo para may inumin at panghimagas sila ni Elena. Napaka-natural kumilos ng dalaga na lalong nagpakilig kay Juvena. Walang halong pagkukunwari at kaartehan. Nagulat si Juvena nang subuan siya bigla ni Elena. Wala na siyang nagawa pa. Ibinuka niya ang kanyang bibig at sinalubong ang kamay ni Elena. Nagkatitigan ang dalawa. Pagkatapos lunukin ang pagkain ay walang pag-aatubili na bumaba ang labi ni Juvena sa nakaawang na labi ng dalaga. Tila huminto ang oras ng dalawa. Ilang sandali pa ang lumipas. Itinulak ni Elena palayo si Juvena para namang nahimasmasan ang binata. Humingi ng paumanhin sa babae. Nagmamadali nang tinapos ni Joven ang pagkain. Plano niya nang umuwi at napahiya siya sa kanyang kapangahasan. Dadamputin na sana niya ang kanyang gitara nang biglang nagsalita si Elena. Napahinto sa kanyang pag-alis ang binata. Ganon-ganon na lang daw pagkatapos niyang nakawan ng halik ito, basta na lang mang-iiwan. Lumingon si Joven at walang pag-aalinlangan na tinakbo ang pagitan nilang dalawa. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga. Hindi na nagpakipot pa si Elena. Alam niya sa kanyang sarili na may gusto din siya sa lalaking estranghero. Maya-maya pa kusang bumitaw sa pagkakayakap si Elena at nag-request na sana ay kantahan siya ng binata. Nabuhayan ng loob si Joven. Pagkatapos noon, inayos muna niya ang kanyang pinagkainan. At kasunod noon ay naupo siya.
at inumpisan ng tipahin ang kanyang gitara. Kinanta ni Joven ang napakagandang kanta na Be My Lady. Napakalamig ng boses ni Jovena. Napapapikit pa si Elena habang pinakikinggang mabuti ang bawat pagbitaw ng liriko ni Jovena. May isang pangyayari siyang naalala habang kumakanta sa entablado noon na unang narinig niya at nakita ang binata. Matagal na yon kaya hindi siya nito naaalala. Naging minsan na silang magkatunggali ni Jovena sa isang amateur singing contest. Pagkatapos kumanta ni Jovena, ay hiniling ni Elena na tugtugan siya at kakantahin niya ang kantang Basta Kasama Kita, na agad namang sinunod ng binata. Nagulat si Joven nang marinig ang napakaganda ring boses ni Elena. Parang pamilyar sa kanya ang kanta at boses na yun. Nag-isip siya at pilit na inaalala kung saan niya ito unang narinig, ngunit biglang sumakit ang ulo niya. Pagkatapos nilang magpamalas ng maganda nilang boses, ay nagkwentuhan na ang dalawa. Ayon kay Elena, ay ulila na siya sa mga magulang. Namatay ang mga ito noong 2 taong gulang pa lang siya, kaya naiwan siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Minahal siya ng sobra ng matanda, ngunit nang tumuntong siya ng 10 taong gulang, bigla na lang hindi umuwi ang kanyang lola. Nagpaalam ito na mga ngahoy lang ngunit hindi na ito nakabalik pa. Kaya magmula noon ay namuhay na siyang mag-isa sa bahay. Palagi siyang pumupunta sa gubat. Nagbabaka sakali na isang araw ay makikita doon ang kanyang lola. Hanggang sa naisipan ni Elena na magtayo ng sarili niyang kubo sa gubat para may pahingahan siya. Malapit din sa kubo ang mga tinatanim niyang mga kamote, saging, mais at marami pang iba para mairaos ang kanyang buhay sa araw-araw. Nalungkot si Joven nang marinig ang kwento ng malungkot na buhay ni Elena. Siguradong napakadami nitong hirap na pinagdadaanan. Paano kapag nagkakasakit ito? Walang mag-aalaga dito kundi sarili lang. Lumapit ulit si Joven at niyakap ng mahigpit ang dalaga. Gusto niyang iparamdam dito na magmula sa mga oras na iyon ay hindi na ito mag-iisa pa. Mula din sa araw na yun ay naging ganap na magkarelasyon ang dalawa. Dahil sa pagkalibang sa isa't isa, di nila namalayan na magdidilim na pala sa labas ng kubo. Naglaya na si Joven na pauwi ngunit pinigilan siya ni Elena. Delikado raw kung uuwi pa sila. Mas mabuti daw na kinabukasan ng madaling araw na sila umalis. Ngunit napaisip si Jovena at naisip niya ang mga magulang. Tiyak na mag-aalala ang mga ito sa kanya. Wala nang nagawa pa si Elena kundi samahan ang nobyo, ngunit hindi pa sila nakakalayo ay may nasalubong silang isang malaking aso. Namumula ang mga mata nitong nanlilisik. Kakaiba ang asong nakikita nila. Alam ni Jovena na hindi pangkaraniwang aso to. Nang lumingon siya sa likod ay bigla na lang nawala si Elena. Labis ang pag-aalala ng binata sa kasintahan. Tinawag niya ito ngunit walang sumasagot. Pasugod na sa kanya ang aso nang biglang may dumagit dito pa itaas. Dahil madilim ay hindi maaninag ni Jovena ang itaas. Ilang sandali lang ang lumipas. Malakas ang lagabog na bumulagta ang aso sa malaking bato, kaya wasak ang ulo nito. Masuka-suka si Jovena at nagpatuloy siya sa paglalakad. Nang tumingin siya sa kanyang unahan ay nakita niya si Elena. Nakatayo ito sa kanyang dadaanan. Muli siya nitong pinakiusapan na bumalik na sila sa kubo dahil masyadong mapanganib. Ngunit nagpatuloy lang sa paglalakad si Jovena. Inutusan niya si Elena na bumalik na sa kubo at siya na lang ang uuwing mag-isa. Niyakap niya ang nobya at nilagpasan niya ito. Kinakabahan talaga siya baka hanapin siya ng kanyang mga magulang at maisipang sundan siya sa gubat. Nakakalahating oras na siya sa paglalakad
nang bigla siyang napahinto. May 4 na malalaking aso ang nakaharang sa daanan niya. Naalala niya bigla ang nobya. Hindi siya nakinig dito. Inihanda niya ang kanyang gitara at itak para kahit papaano ay may laban siya. Nag-umpisa ng tumakbo ang mga aso papunta sa direksyon ni Joven, ngunit biglang may dumagit sa kanya at inilipad siya nito paitaas. Nagpasalamat siya sa manananggal na dumagit sa kanya. Una niyang tinignan ang mahaba nitong buhok. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ay si Elena. Napatunayan niya na sa kubo habang yakap niya ang nobya. Inilabas niya ang buhok na nakuha niya sa manananggal na dumagit din. Parehong-pareho ang hibla ng buhok, kaya alam niya na ito ay si Elena. Tinawag niya ito sa pangalan, ngunit walang sagot na tinugon ito. Hanggang sa naramdaman na lang ni Joven na lumapag sila sa isang masukal na bakuran at may bahay sa gitna ng masukal na lugar. Malamang ito ang bahay na kinalakhan ni Elena. Napag-alaman niya na ang lugar na kinatitirikan ng bahay ni Elena ay sakop pala ng baryo nila, ang baryo ng Mindoro. Kitang-kita niya nang lumapit ang katawan ng dalaga sa kalahating katawan nito na nakatayo malapit sa pintuan. Pinapasok siya ni Elena sa loob at namangha ang binata dahil kung gaano kakapal ang damuhan sa labas ng bahay ay siya namang linis ng loob ng bahay. Halatang alaga sa floor wax at lampaso at makintab nitong kahoy sa sahig. Maging ang mga kagamitan ay nasa maayos na pagkakasalansan. Sinabihan siya ni Elena na huwag matakot dahil hindi siya kakainin nito. Napangiti si Joven sa pagbibiro ng nobya. Alam naman niya na hindi siya sasaktan ng kasintahan dahil kung plano nitong saktan siya, dapat noong una pa lang. Maya-maya pa, nagpaalam si Elena para maghanda ng merienda. Tatanggi pa sana si Joven, ngunit naglakad na ito palayo. Inilibot ni Joven ang paningin sa paligid. Halatang luma na ang mga kagamitan, ngunit alagang-alaga pa rin ito ni Elena. Naagaw ang kanyang atensyon nang makita na si Elena na may bitbit na isang tasang kape, isang platitong tinapay at dahang-dahang iniaabot sa kanya. Niyaya niya itong magkape, ngunit naglakad ulit ito papunta sa dingding. May kinuha itong isang garapon at inilapag sa sahig. Pagkatapos ay nagulat si Joven nang biglang naghubad habang nakatalikod sa harapan niya ang nobya. Nag-init ang pakiramdam ni Joven. Akala pa naman niya mahinhin ang dalaga, ngunit bakit ito pa ang nagbibigay motibo sa kanya? Dahan-dahan itong umupo at nag-umpisang magpahid ng makintab na langis sa buong katawan. Hindi maalis-alis ang paningin ni Joven sa pagbabagong magaganap sa nobya. Pinagalitan niya ang sarili dahil pinag-iisipan niya ng hindi maganda ang kanyang nobya. Hindi niya sukat akalain na magbabago ng husto ang kanyang buhay sa loob ng araw na yon. Nagkanobya kaagad siya, pagkatapos ngayon naman ay natuklasan niya na isa palang manananggal ang kanyang nobya. Pinakiramdaman niya ang sarili kung may nagbago ba sa nararamdaman niya dito, ngunit mahal pa rin niya ito, hanggang sa unti-unting nagkaroon ng palikpik na parang pakpak ang dalaga. Animoy plastik na makapal na pinag-ugnay ng palikpik ang tagiliran at kamay nito. Tumayo na si Elena at naglakad palabas ng pintuan. Sa pintuan ay bigla itong tumingala at kitang-kita nito ang bilog na buwan. Matagal na tumingala ito at kitang-kita ni Joven ang pagluha nito habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa buwan. Hanggang sa narinig niya na nagsalita ito, ngunit hindi niya maintindihan ang lingwaheng ginagamit nito. Maya-maya pa ay nanigas ang katawan ni Elena at kasunod ay ang pagsigaw na tila hirap na hirap at nasasaktan.
Nataranta si Joven kung ano ang kanyang gagawin. Subalit bigla ding natigilan ng unti-unting humiwalay ang kalahating katawan ni Elena sa pang-ibabang katawan nito. Hindi niya lubos maisip na makakakita siya ng pagpapalit ng anyo ng isang tao hanggang sa maging ganap itong manananggala. Hindi nagtagal ay dinagit siya ni Elena at inilipad pa itaas. Nagpasirko-sirko sila sa itaas. Malayo-layo na ang narating nila at inilipag siya ni Elena sa mataas na bahagi ng isang parola. At mula doon ay kitang-kita nila ang napakagandang syudad. Nagkikislapan at nagniningning ang iba't ibang kulay ng ilaw. Napakagandang pagmasdan mula sa malayo. Hindi nagtagal ay muli siya nitong dinagit at dinala naman siya sa malawak na karagatan. Takot na takot ang binata, baka bigla siyang bitawan ng kanyang nobya. Siguradong mamamatay siya. Inilapag siya nito sa isang tabi ng dalampasigan at malaya naman siyang tumakbo sa puting-puting buhangin. Hinahabol siya ni Elena habang lumilipad ito. Sa ganoong senaryo ay masayang naghabulan ang magkasintahan. Makalipas ang kalahati pang oras ay nilipad na siya ng nobya. Nagulat si Jovena nang inilapag siya nito sa tapat ng bakuran nila. Pagkatapos ay walang paalam na ito ay lumipad palayo. Sakto naman na bumukas ang pintuan nila. Umiiyak na tumakbo ang kanyang mga magulang. Labis daw ang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Nagsinungaling si Jovena at sinabi niya na naligaw siya sa gubat kaya noon lang siya nakauwi. Pinagpahinga na siya ng kanyang ama at ina. Lumipas pa ang ilang buwan. Masayang nagkikita ang magkasintahang Joven at Elena. Masaya siya at nakontento sa nobya. Kahit iba ang katauhan nito ay tanggap niya. Naghihintay lang siya ng tamang pagkakataon para formal na ipakilala sa mga magulang ang kasintahan niya na gusto na rin niya nga pakasalan.